Yo, what's up guys? Good morning, good morning. Hi. Kamusta po kayo? And it's June. Ay, backtrack. Tanga. It's July 25, 2026, Saturday, 8:59 in the morning, diba? And ito guys, kita nyo naman gamit natin si Lexing, no? Tayo po ay pupunta sa tarima ng Team Sagrado, di ba? So bakit natin ipupunta si Lexing doon, no? Kakargaan na ba? Hindi. So ayan, pupunta natin to kay Papi Jai, si Lexing, para ipatimpla yung kanyang suspensions, di ba? So yung front shock, then yung rear shock, di ba? So lately lang ulit namin nagamit ni Tiger Commando itong si Lexing, kasi medyo natagalan po yung kanyang ORCR. And ayun na nga, habang hinihintay namin yung kanyang ORCR, medyo lang naman, no? Medyo kinalikot na po ni Master Z. So as you all know, napakatangkad po kasi ng Yamaha Lexi 155, no? Hindi naman tayo katangkaran, di ba? Lalo na si Tiger Commando. So syempre, since automatic tong si Lexing, and gagamitin din ni Tiger Commando, so gusto nating masigurado 100% yung safety ni Tiger Commando kapag ginamit niya na tong si Lexing. So yung safety na yun, I am pertaining to the seat height. Di ba? Kaya nga sinabi ni Master Z kanina, hindi naman kami ganun katangkaran, napakatangkat naman kasi nitong Lexi, no? Syempre kung halimbawang medyo tingkayad ka na magdra-drive, or pag halimbawa nasa stop ka, nasa traffic ka, napakataas ng motor na gamit mo, then hindi ka pa naman ganun kabihasa talaga sa pagmomotor, may tendency po na mako-compromise yung safety. Kaya ito, pupunta tayo ng Team Sagrado. Papa-magic lowered natin itong harap. Actually nilowered ko na to, nilowered ko na siya, kaso syempre traditional lowered yung ginawa ni Master Z, kaya medyo matagtag dito sa harap compared pag minagic lowered natin to, no? Then at the same time, capital RCB lang po yung ating gamit na rear shock. So 295mm, ba? 295mm, medyo bumaba. Downside nga lang, ayun, nang medyo ganun kababa, no? Nagkaroon na po ng battle scar kahapon si Lexing, visit. So ayan, yung bankingan namin ni Tiger Commando sa San Juan, napasobra yata ng banking, yung banking si Lexing. Ayun, napasobra ng banking, ayun, kumayod yung bangka, aray mo. Kaya ayun, check natin mamaya siguro. Hindi lang naman si Master Z ang nakaka-experience ng, yun lang yung nakikita ko palang cons, guys, yun lang yung nakikita kong cons sa Yamaha Lexi 155, no? Yung mga suspensions niya, napakatagtag guys, legit yan. Nung dalawa kami ni Tiger Commando na nagbalikan palengke ride kami sa Dinadjawan, medyo okay pa, syempre dalawa kami. Pero nung time na sila MJ naman tsaka si Daos yung kasama nating namalengke sa Dinadjawan, alam naman natin na kaya Yamaha Lexi si Daos, nabugbog yung katawan ni Daos, guys. Napakatagtag daw. So ayun, no? Pero eto guys, siguro yung iba sasabihin sa inyo na okay naman sa amin, okay naman sa ganito. Well, siguro doon napapasok, guys, yung magkakaiba tayo ng unit, no? Napuntang unit sa atin. I don't know, pero based on my observation and experience lang naman, guys, yung yung matagtag. Kung halimbawang yung sa inyo, yung Yamaha Lexi nyo hindi matagtag, di good for you, di ba? Suabe. Pero kagaya ng sa amin na matagtag, eto, magkakaroon tuloy ulit tayo ngayon ng session sa Team Sagrado. Eto nga rin pala, guys, no? Pagdating naman sa fuel consumption, check natin yung average fuel consumption natin. 31.5. Ayun, 31.5. So sa iba medyo magastos, diba? Medyo magastos to kasi doon sa mga group ng Yamaha Lexi Philippines sa yung mga Facebook group, no?
Yung iba, they are claiming na umabot pa sa kanila 45. Yung iba nasa 50, di ba? Then yung iba, sinasabi naman nila na titipid din daw ang Yamaha Lexi pag natapos na yung braking period, di ba? So ayun guys, sa mga sa mga nagplaplano na kumuha rin ng Yamaha Lexi, so ito honest na review to ni Master Z. So yung mix na riding style ni Master Z na mag-chill tapos biglang babanat, mag-chill, babanat. So yan, nagfo-fall po yung average fuel consumption ko sa 31.5. Pero kung kayo naman talagang chill lang naman ng inyong mga palad, baka mas makuha nyo pa ng mas matipid yan, no? So yung iba, syempre pag halimbawa ganito rin yung nakuha, isipin, magastos. Oo, magastos sa una. Pero pag nasanay na kayo guys, parang wala na lang I'm telling you guys. Alam nyo naman, di ba, kung ilang cc si 2 watts, di ba? So pag halimbawang rumaratrat din naman ako kay 2 watts na ganyan, na nakukuha ko lang doon 28 kilometers per liter. Swerte nga kung maka 28 pa 28 hanggang 32, di ba? So the only thing is, syempre ganun yung konsumo ni Kuryat. Shoutout pala sa bayaw ko kay Richard. So yung Yamaha Sniper niya, ang pangalan ni Kuryat. So ayan, going back, yun lang, the only difference is syempre si Tuwato, kahit kumonsumo siya ng ganun kakonsumo, okay lang. Kasi nandun yung nandun yung delivery ng power, nandun yung power output talaga na malakas, di ba? Pero pag halimbawang ito si Lexing, di ba? Company stock pa lang si Lexing na ganyan, tapos ganyan kumonsumo. Kung first time mo, talagang medyo aray mo, di ba? Medyo madugo sa gasolina, no? Pero ayun, makikita pa natin pag halimbawang na break in na si Lexing sa mga susunod na buwan, kung magbabago ba yung kanyang average fuel consumption, di ba? Nasaan ako? Nasa 6,000 RPM. Ayun, pumapalo na yung kanyang VVA, di ba? Pumapalo ang kanyang VVA. And ito pa pala guys, no? Sa braking niya, so aware naman na, alam ko karamihan sa specs ng Yamaha Lexi. So pag galing kayo guys sa motor na disc brake ang harap at likod, guys, maninibago kayo pag Yamaha Lexi nang gamit nyo, no? Kasi ang braking system po ng Yamaha Lexi, naka disc brake po tayo sa harap, non-ABS, then naka drum brake naman sa likod, diba? So sa mga kagaya ni Master Z na ang braking style, ito kita nyo naman, no? Two fingers, diba? Pag halimbawang gamit nyo ang Lexi, then nakita nyo naman kanina nung kumurba tayo, doon pa lang ramdam ko na hindi na ganun kalakas yung pagkapit ng preno sa harap tsaka likod. So pag ganun guys, ito in-advise ko na to kay MJ. Ang may advice ko sa inyo is gamitan nyo na siya ng 4 fingers. Yan, 4 fingers na. So 2 fingers yung standard natin. Then halimbawang ayun na nga, mag-slow down tayo pero pakiramdam natin is hindi ko makapit, gamitan nyo na ng 4 fingers, no? Pero tansyahin nyo guys, ha? Alam ko marunong naman kayong tumansya, di ba? Tansyahin nyo, di ba? Kasi overtake muna tayo. Kasi experience po yan guys ni Master Z and Tiger Commando nung second day pa lang ni Lexing sa amin, no? Nung kami po ay third day nung third day ni Lexing, nung kami po ay nagpunta sa Dinadjawan na Malengke. So palusong na po kami sa San Pedro. Nung pauwi na kami, syempre alam nyo naman guys, hilig natin ang palusong na bangkingan, di ba? Pakiramdam ko na noon hindi na kumakapit yung preno or humina yung braking power ni Lexing. So ang ginawa ko na noon, 4 fingers ko na yung front brake lever natin and yung rear brake lever. So ayun, na-meet naman kahit papano yung desired na slowdown output ni Master Z. Kaya yung ganong technique guys ang maire-recommend ko po sa inyo kapag kayo ay gumagamit or gagamit or bibili ng the all new Yamaha Lexi 155, diba? So ayun guys, no, abangan nyo pa yung ibang mga tips ni Master Z
yung mga future reviews ni Master Z patungkol sa bagong Yamaha Lexi 155 na 21. Ayaw na niyang umangat. 22.